Yung unang-una kong naramdaman sa nasakit ko ay yung mata ko. Pagka inatake na ako, sabi ng doktor, mali, pag inatake na kayo niyan, sasabayan na yan ang sakit nyo sa puso. Talagang hindi na ako makahinga pagkagabi, nanginginig ako. Meron kasi akong kantin sa Divisoria. Nalibang ba ako? Hindi ko na pinansin yung sakit ko. Nung inuwi na ako rito ng anak ko, yun na. Nagkaroon na ako ng ganyan, parang mahina na ako. Hindi ko pa rin pinapansin. Lagi niya akong dinadala sa doktor, hindi naman gumagaling. Pinali-laser. Isang laser, 20. Isang mata. Bukol lang naramdaman ko, 2. May bukol ako sa sikmura. Sabing ganun sa akin ng doktor, meron daw ako sa atay. Meron daw nag-uumpisa doon sa atay ko, parang butlig. Natakot na naman ako, sabi ko nga doon sa anak ko, ano ba ito, ang dami ko ng sakit. May bukol pa rito sa may gilid ng suso ko. Meron pa rito sa kamay ko. Wala akong kagana-ganang kumain. Ano daw po ba yung sakit ninyo sa mata? Glaucoma daw. 50 pa lang ako, nararamdaman ko na yung sakit na ito. Kaya lang, pinagwawalang bahala ko dahil kasi kala ko ganun-ganun lang yung sakit na yun. Eh, nung tignan nga ako dito sa Manila, doktor, ang sabi, glaucoma nga yung sakit ko. Eh, sabi ko nga ganun, paano kaya maaalis, ili-laser daw. Di ilang beses ako nagpa-laser hanggang sa nag-blackout na yung kaliwa kong mata. Pinatigil na nga ako nung anak ko sa paghahanap buhay. Pinagbili na yung kanting ko. Sabi niya, huwag na, umuwi na kayo sa Bulacan. Di inuwi na nga ako rito. Nararamdaman ko naman, yung kabila na naman. Parang nahahawa. Ang sabi nga ng doktor, talagang may posibilidad akong maging bulag. Mabubulag. Di inisip hanggang sa nagkaroon na ako ng ano sa puso. Laging maano yung puso ko. Tsaka nanunuyo na yung lalamunan ko. Bukod sa ron, may mga nararamdaman pa ako, mga high blood, mga nagpatingin ako sa doktor, ang sabi, mataas daw ang cholesterol, mataas ang diabetes. Hindi ko na malaman, ang dami-dami ko nang iniinom na gamot, hindi naman nagbabago. Paano ba kung mangyayari niyan? Eh, yung anak kong bunso, sabi niya, kay Ben Tulfo, may narinig ako, mahusay na gamot daw yun, herbal. Ba't hindi nyo kaya subukan? Ang sabi niya yun nung ama niya, eh, ayaw naman ng ate mo na bumili dahil baka raw hindi na naman totoo yan. Ganun-ganon. O sige, sabing ganun ng daddy, ibili mo kami, palihim. Huwag mo munang sabihin sa ate mo dahil ayaw nilang maniwala. Di ang ginawa nga namin, nagpabili kami, pinatakbo namin yung bunso ko doon. Sabi doon, 2 basito raw ang iinumin mo, daddy. Sabi ganun, ikaw rin, mami. Hindi pa namin nakakatatlong araw, may naramdaman na kami. Parang nagbabago na, nawala na yung lagabog ng dibdib ko. Tapos nawala rin yung ano ng mata ko, yung kulaba ba, yung parang merong mga nararamdaman ako doon sa loob, masakit. Eh, yun na nga, sabi nung anak ko dito, bakit kaya yata malakas na kayo? Sabi gano'n. Ano ba iniinom nyo? Eh, yung herbal ni Kare Herrera, sabi kong ganun. Yung, pabili kayo? Oo. Eh, kasi sabi mo, ayaw mong maniwala eh. Febrero pa kami nag-umpisa ng pagtitake niyan. Ayan, hanggang sa ngayon, umiinom pa rin kami. Yan na lang iniinom namin. Inalist na namin yun sa mga doktor. Nung mag-take ako niyan, ako, ang sarap na ng tulog ko. Tapos nawala na pati mga bukol. Dito lang nga lumakas ang loob ko. Biro mo, inalis ko lahat yung mga laser, inalis ko lahat yung mga gamot ng doktor. Ito na lang ang aming inaasahan talaga. Sabi nung mister ko, wag mo na lang kami bili ng gamot na iba. Ito na lang herbal ni Kare. Sabi niya ganun sa, bakit ba? Ano ba ang nararamdaman niyo? Buti, sabi nung ama niya, o sige, mag-take din kayo mag-asawa. Subukan nyo kasi marami ring masasakit sa kanila. Ay, ayaw namin. Ang pait-pait niyan. Sabing ganun. Dahil tinanong kami kung anong lasa. Mapait talaga. Pero gagaling kayo. Nag-take na rin sila. Kaya may energy. Ang lakas-lakas nila. Nawala na nga yung sa puso ko. Wala na ako nararamdaman. Wala na rin yung bukol ko, yung sakay ko. Kasi lagi akong dinidighay, yung parang
kumain lang ako, meron akong nararamdaman dito sa sikmura ako. Lagi akong may kabag. Ngayon, wala na lahat yun. Awa ng Diyos, wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nahihilo. Mami, ano yung mga hindi mo nagagawa dati na ngayon activities mo nagagawa? Ay, naku. Ay, nakakapanahin na ako. Dati, hindi ako makalabas. At nakakapag-ano ko ng washing. Akong kasi yung washing namin, ayaw pag-gamit na edit sa mga inday dahil baka masira. Masaya na ako. Sabi ko nga doon sa anak ko, kahit wala akong perang binibigay kayo, masaya ako. Sabi ko ganun. Kasi wala akong nararamdaman sakit. Talagang wala na. Eto, oh. Kaya dati hindi ko to nagagawa. Ngayon, ayan. Nakakapagtahi na ako. Nakakabasa pa ako ng pocketbook. Sabi ni Edith, baka raw ako mabinat. Huwag daw akong manahi ng manahi. Ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Masayang-masaya na ako dahil gumaling ako sa herbal ni Gary. Wala naman akong dapat na katakot. Masayang-masaya na ang nararamdaman ko na yung paggaling ko. Wala na yung mga sakit na nararamdaman ko sa buhay. Eto, babasa-basa na lang ako ng pocketbook. Walang magawa. Nasisiyahan na ako at nakakabasa na ako. Maliwanag na sa aking mga mata ko. Basa nga ako na may dalawang slides. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan. Ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.